Ay, magandang gabi mga bossing. Gaya na sabi ko, pangmahal na araw muna. Grace Tingsay, Holy Week na. Mahal na araw, hanggang ngayon nasa ilalim ka pa rin ni Satanas. Pakinggan mo to. Alam nyo, masarap sa pakiramdam yung tatanda kayong magkakapatid nang wala kayong alitan. Yung puro pagmamahalan lang ang pinapakita nyo sa isa't isa. Yung nagkikita pa rin kayo kahit na may mga apo na kayo. Sarap sana kung gano'n, di ba, Grace Tingsay? Yan ang gusto namin ng asawa ko. No? Walang alitan. Kikita pa rin kayo kapag ka may birthday ang isa sa inyo. Masarap yung ganun. Tapos hanggang sa huli Di ba ganun ako? Pag may handaan dito, pag may handa, birthday ng kapatid nyo, anibersaryo namin, iniimbita namin kayo, di ba? Ganun kami. Grace Tingsay? maayos ang relasyon ninyong magkakapatid. Napakasarap sa pakiramdam yon, mga kapatid. Alam nyo, masarap sa pakiramdam yung tatanda kayong magkakapatid nang wala kayong alitan. Yung puro pagmamahalan lang ang pinapakita nyo sa isa't isa. Yung nagkikita pa rin kayo kahit na may mga apo na kayo. Yung nagkikita pa rin kayo kapag... Ganun naman ang pinakita namin sa inyo, Grace Tingsay. Walang hindi. Nung walang-wala kayo, di ba? Paulit-ulit ako. Hindi ko alam kung anong klaseng demonyo ang pumasok sa tuktok mo. No? Alam mo sa sarili mo na kung anong kahayupan yung ginawa mo. No? Ang problema lang kasi mga friend, no? Kung minsan. Sabi nga ni Boying Rimulya, yung ombudsman, maski itong Hudyacatura, kurap din. Sana wag naman mga kagalang-galang na hukom, mga judges, wag naman kayong nagpapagamit, no? Sa mali. Kalahin mo itong kaso na ito na-dismiss. Napakasimpleng kaso. Ilang taon na naghihirap itong kapatid mo, Grace Tingsay, sa kahayupang ginawa mo. Alam mo sa sarili mo kung anong katarantaduhan niyang ginawa mo. Yung deed of donation nga, ni-address mo, hindi mo pa alam eh. Ibig sabihin, hindi ikaw ang gumawa nun. Baka inutos mo lang yung ukos. Kasi katanga mo naman, laging address mo Soyong, itaga-Silawang ka, di ba? Ka, Grace, kaya mo yan, huwag kang masyadong huwag kang magpatalo kay Satanas. Ibigay mo yung karapatan ng kapatid mo. Ang sobrang grabing ginawa mo sa totoo lang. Takin mo, winalang mo yung magulang mo, pineke mo yung pirma ng magulang mo, binrainwash mo yung nanay mo. Wala namang kasalanan sa kapatid mo. Paulit-ulit ako, magbigay ka ng kasalanan ni Bompin sa'yo. Nilalahat ko na kayo. Inyo na yan. Hindi mo naman madadala mo ba sa impyerno? Kung saan ka man dadalhin? Pero may pagkakataon ka pa, magbago ka, tanga-tanga nito. Maraming ganito mga friend yung mga kaibigan ko taga-Itiyagi, magandang gabi sa inyo. I-share nyo itong vlog na to para makarating dyan kay Grace Tingsay. Grace Tingsay, hindi ko masyadong dinidiinan to eh. Kasi itong Grace Tingsay na ito, tinulungan to eh. Kaya siguro hindi siya makatanggi dito kay Grace Tingsay na sumuporta sa kanya. Dahil yun nga, hindi pinabayaan ni Grace Tingsay na maapi ng Ramos si Grace Tingsay. Diba? Maski na hindi naman humingi ng tulong sa kanya. Yung asawa ni Grace Tingsay, ni Grace Tingsay, maraman eh. Diba? Isa sa pinakamayaman dito sa bayan ng Itiyagi. Pero hindi mo pinabayaan na si Betchy ay maapi. Utang, tibay mo talaga, Grace. 10 commandments, Thou shall not steal. Ninakaw mo yung karapatan ng kapatid mo. Binigay mo sa iba. Tsaka yun nga paulit-ulit, walang kasalanan sa iyong kapatid mo, Grace Tingsay. Para walang yain mo ng ganito. No? Ito, meron na naman. Totoo talaga na may magkakapatid na hindi nagdadamayan. Eto. Pakinggan natin to. Totoo pala talaga na hindi lahat ng may magkakapatid ay nagdadamayan.
Yung iba, kasabay mo lang lumaki. Pero kami, nung walang-wala kayo, talagang todo damay kami sa inyo. Ha? Pero nung kayo nagkaroon, putang ina kayo. Parang isinumpa niyo yung kapatid niyo na wala namang ginawang kasalanan sa inyo. Tuloy natin tong maganda to eh. Oh. Pero hindi mo nararamdaman ang presensya nila. Masakit isipin na kapag walang-wala ka, kapag hirap na hirap ka. Sila pa mismo ang hindi mo maaasahan. Nandiyan Yung kapatid ko, yung kapatid ng asawa ko, sila, itong mga hayop na ito. Nung sila ang walang-wala, lapit sila sa amin, walang hindi. Pero ngayon, putang ina mga ito. Wala kang maasahan. Bukod sa wala ka na maasahan sa mga gago. Ha? Winilang yapa. Yung kapatid nila. Gaano ka demonyo itong gracing sign nito? Tuloy. sila, pero parang hindi ka naman nila nakikita at nararamdaman. Sa huli mo lang din malalaman kung sino talaga ang tunay na kakampi mo sa buhay. Totoo pala talaga na hindi lahat ng may magkakapatid ay Grabe, no? Ito pa, oh. Ito, para kay Gracing Sai ito. Pero magbago ka, Gracing Sai. Mahal na araw na Holy Week. Huwag ka magpatalo kay Satanas. Tatanga-tanga ka, kawawa ka. Sige. Tama talaga ang kasabihan ng matatanda. Hindi lahat ng madalas pumasok sa simbahan ay mabuting tao. Yun. Ikaw yun, Gracing Sai. Ha? Pasok ka ng pasok sa simbahan, natalo ka pa ni Satanas. Tatanga-tanga ka talaga eh. May ilan na nagsisimba lamang sa panlabas na anyo. Ngunit ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa dalas ng pagsimba, kundi sa mga gawa, sa paggalang sa kapwa, at sa kabutihang nagmumula sa puso ng tao. Tama talaga ang kasabihan. Oh. Ha? Gracing Sai? Alam niyo itong mga reels na to? Nakikita ko lang to eh. Pero nai-relay ko ang nangyari sa amin ng asawa ko na ginawa ang kahayupan na itong mga kapatid ng kasawa ko sa kanya, sa amin. Oo. Ito pa. Oh. Taong tinulungan mo noon. Oh, maganda to. Kayo na naman to, Gracing Sai. Tinulungan namin kayo noon. Anong ginanti nyo? Kahayupan. Pakinggan mo to, Gracing Sai. May tao talagang tinulungan mo noon, pero ngayon pinagkakalat na masama ka. Masakit lang isipin na yung kabutihang ginawa mo. Masakit talaga. Tinulungan ko kayo noon. Tapos ngayon, ginagawa pa akong rason na kaya hindi mo bibigay yung karapatan ng kapatid mo bilang tagapagmana ng kanyang mga magulang dahil ako ang ginagawa mong dahilan kung di ka tanga. Oh. Ano ba itutulong sa inyo nito kung hindi galing sa akin yung itinulong sa inyo? Diba? Oh. Lalo nga nung nasa Saudi Arabia ako, iniwan ko siya sa amin. Oh. Bago ako umalis, kinuha kita, bitchi. Para may kasama yung manang mo. Oh. Ang ganda ng pinakita ko sa iyo, bitchi. Ha? Makain tayo sa labas, nanonood tayo ng sine. Ang bait ko. Kalahin mo. Bagay, hindi kita masisi, bitchi. No. Kasi nga, tinulungan ka naman ni Gracing Sai. Di ba? Oo. Tuloy natin. Sa kanila, ganun lang nila kinalimutan. Yung tipong ikaw yung nandyan nung walang-wala sila. Pero ngayon, Tamo? Nung walang-wala kayo, andyan ako. Oh. Walang kailanman, uluwas yung tatay mo galing dito sa Isabela para umiram ng tulong sa asawa ko, sa anak niya. Hindi na zero tatay mo. Oh. Bakit hindi kay Boyching Sai lumalapit? Bakit sa amin? Oh. Boyching Sai na binabayani mo, kupal yan, wala yan. Kami. Oh. Alam mo yan, bitchi. Ano ba pinakinabang mo kay Boyching Sai, bitchi? Nga? Tanungin kita. Ano pinakinabang mo kay Boyching Sai? Wala ko alam. Hindi nga kayo bigyan ng baon yan eh. Nabilang ka pa na maayos na damit niya nung nag-aaral ka? Wala. Oh. Masyado kayo natanga niyan. Kampun ni Satanas yan. Hype na yan eh. Walang kwentang kapatid. Yan pa binayani mo, Gracing Sai. Gago ka talaga eh. Tuloy. parang wala kang nagawa.
Ang bilis talagang magbago ng tao kapag hindi na nila kailangan ng tulong mo. Real talk yan. Oo. May tao talagang tinulungan mo noon, pero ngayon pinagkakalat na masama ka. Masakit lang isipin na yung kabutihan Ganun yung ginagawa mo, Gracing Say, kayo, mga tanga. Nagkakalat nyo masama ako. Ano gago ba kayo? Malapit na kaming mag 49 years. Mag-asawa, Ha? Paulit-ulit. Baka ni bahay ng posporo, wala ito. Kung ako gago. Maayos naman bahay namin, Natutulog pa rin siya sa malamig na kwarto. Hindi naman kami lumapit sa inyo para humingi ng kakainin namin. Di ba? Meron ako utak eh. Tsaka hindi ako mabisyong siraulo. May utak ako pagdating sa bisyo. Ha? Kasi nga yung bisyo para sa akin, hindi ka pwedeng magpailalim sa bisyo. Laruan lang yan eh, libangan, kaya nga bisyo lang eh. Diba? Hindi kagaya si Boy Ching Say na gago, ng babae ang tarantadong bobo, binahayan, inanakan pa. Ganun yung katanga. Mabuti sana kung yung nakuha yata niya, ready-made pa. May 2 anak sa iba-ibang lalaki, kung di ba naman gagot kalahating gunggong. Asan na? Karma, di ba? Wala na sa mundo. Andun ngayon yun, sigurado, alam nga naman mapunta sa langit yung bugok na yun. Tsak na sa impyerno. Di ba? Gracing Say, may panahon ka pa para magbago. Magsilbi ka na sa Diyos. Ilang panahon na lang tayo sa mundo. At ako paulit-ulit sinasabi ko, sana makarating sa ito. Ha? Pag nakita ko na lang yung mga bata, maayos na. Pwede na akong mawala dito. Wala na akong iniisip. Ba? Ikaw naman, dami mong pera. Sa'yo na nga yung kalahati. Di mo hati-hati sa magkakapatid yung kalahati ng ari-arian na magulang mo. Ba't mo sinuswapang? Nagpagawa ka pa ng deed of donation na tarantado ka araw-araw, kang gago ka talaga eh. Alam mo sa sarili mo, putang ina mo ka, kung ano yung deed of donation na pinagawa mo. Ay nako, Grace Ching Say. Tuloy. ginawa mo sa kanila, ganun lang nila kinalimutan. Yung tipong ikaw, yung nandyan, Kalimutan, gago ka talaga. Hanggang sa huling sandali ng tatay mo sa mundo, nandun ako. Lahat ng kagamitan, kusinero, waiter, ako lahat nagbayad. Halos ako kumamada nung huling araw ng tatay mo rito sa lupa para maganda. Lahat ng gamit ng catering akin. Sino mga asa-asawa ng anak ng kapatid mo gumawa niyan? Hindi ka gago. Nakalimutan mo yun. Ina mo ka. nung walang-wala sila. Pero ngayon, parang wala kang nagawa. Ang bilis talagang magbago ng Bakit ganun, Ang talo nung araw na walang-wala kayo, putang ina, hindi. Ako pa ang bumili niyan lupa na tinitirikan ng bulok na bahay nyo. Paulit-ulit, putang ina mo ka. 3 buwan bago mo pa naibalik yung pera ni Bompin, Pera ko yun. Ba't hindi kay Boy Ching Say lumapit? Nag-aagawan, parehong mayaman, nasa pagitna yung bubulok ng bahay. 3 buwan bago naibalik yung perang ipinagbayad ng asawa ko doon sa lupa. Kalahati nga lang yung nabili nyo dahil kalahati na yung amin Diba? Ang bait namin, putang inang to, Gracing Say nito. Gago ka talaga. tao kapag hindi na nila kailangan ng tulong mo. Real talk yan. May Ito, Gracing Say, Hindi ka ba Bagay, hindi nagsisermon yung nanay mo Ito, ganda Walang Kapag mayroong hindi pagkakaunawaan sa iyong kapatid, aminin mo man o hindi, nasasaktan ka pa rin. Mahirap kapag ang sariling kapatid mo ang naging kaaway mo. Pero sa'yo, Gracing Say,
Bakit ang dali? Mahirap talaga yung kapatid mo, kaaway mo. Dapat magkakapatid kayo eh. Iisang laman kayo, iisang dugo kayo. Oh. Okay lang sa'yo? Putang ina mo ka? Nakikita mo yung mga kapatid mo naghihirap? Pwede namang hindi dahil meron silang karapatan sa kayamanan na yan. Pero ikaw gago, sinwapang mo. Talagang sa impyerno ka pupulutin, gago. Tuloy mo tatang. At alam mo ba na umiiyak ang mga magulang mo kapag nakikita kang ganyan? Kapag mayroong hindi pagkakaunawaan sa iyong kapatid, aminin mo man o hindi, nasasaktan ka pa rin. Mahirap kapag ang Nasasaktan ka ba, Gracing Sai? Parang hindi naman. Pag nakikita kita sa korte, talagang parang kang nai-exorcise. Kalahin mo sabihin mo sa korte, dala-dala ming nanay mo doon, naka-wheelchair pa, kung di ka gago, na ikaw ang nagbabayad ng amilyar, ikaw ang nakapangalan sa negosyo, ikaw ang bumili ng lahat, at kaya nasama yung pangalan ng tatay mo sa mga ari-arian na yan, dahil nakiusap ang iyong ama na isama yung pangalan niya. Naniwala naman yung korte. Kababalaghan yan. Sinong tanga na anak at magulang na kunyari ako, sasabihin ng tatay ko sa akin na bibili ako ng lupa o mga bodega, nak, sama mo na yung walang ganun. Tanga nito. Ang katotohanan niyan, isinosyo ka nga ng tatay mo dahil wala kang anak, dalaga ka. Oo. Ngayon, sa'yo na yung kalahati. Maliwanag. Oo. Pero yung kalahati, huwag mong swapangin. Nakapangalan sa inyong mag-ama yan eh. Oo. Diba? Grace Chingsay, paulit-ulit ito. Oh. Paulit-ulit din, no? Pwede mo akong idemanda. Para makakulong ako. Para mahusto yung kademonyohan mo rito sa lupa. Putang ina mo ka. Tuloy, tatang. sariling kapatid mo ang naging kaaway mo. At alam mo ba na umiiyak ang mga magulang mo kapag nakikita kang ganyan? Kapag mayroong Baka si Papang umiiyak do sa kung saan man siya nangaroon ngayon, sa ginawa mong kahayupan na yan. Oo. Alam ko hindi gagawin ng tatay na ito yun eh. Oo, yung ginawa mo na magpagawa ka ng papagawa. Hindi gagawin ni Papang yun, hindi bobo tatay mo. Matalino nga yan eh, sabi nga ni Mame. O, di ba? Teacher dati niyan. At saka walang magulang nagagawa niyang ganyan, tanga. Yung ari-arian niya, idodonate niya sa isang anak, bawal din yun eh. Gustuhin man niya, hindi yun po pwede ayon sa batas. Ang ari-arian ng mga magulang, lahat yan, di-divide sa mga anak. Nang equally divided yan. Ikaw lang ang gumawa ng klaseng, tatanga-tanga tong gago na to eh. No? Alam niyo, napasok ako di social media, no? Puta na. Mantakin mo. Nalaman ko, bagay matagal ko nang alam eh, ng hudikatura dito sa Pilipinas ay talagang nagagamit ng mga sugapa. Lalo na yung mga pera. Mantakin mo itong, mga friend, no? Ang inuutusan nitong mga kampo ni Digong, Supreme Court. Oh. Nagagamit nila yung Supreme Court para protektahan itong halimaw na si Sara Duterte na magiging presidente ng impyerno. Diba? Ay, nako. Sana naman may Diyos. Paulit-ulit, no? Kung dito sa lupa, kamo, nagagawa ninyo yung kademonyohan na yan, may nakamasid sa inyo, si Bossing. Lahat yan, pagbabayaran ninyo pagdating ng araw. Hindi man dito sa buhay sa lupa, siguradong sa buhay na walang hanggan, tapos ka. Mga taga-Itiage, pakishare to para pwede pa natin
Humingi ako ng tulong sa inyo, mga friend ko sa Itiyagi. Parating niyo ito dyan kay Grace Chingsay. Makakatulong kayo sa kanya na makawala siya dyan sa demonyong lumulukob sa kanyang pagkatao. Paulit-ulit. Pumunta ka sa pare, para kang nai-exorcist, gago ka. Napasok ka ng demonyo, baka hindi mo alam yan, nakakatulog ka pa ba? May sakit yung kapatid mo, putang ina mo ka. Halos madurog yung puso niya eh. O sa kahayupang ginawa mo. Yung lupa sa tapat, dapat nabilian eh. Ang laking bagay sa amin yan. Pinabayaan mo, tang ina mo ka. Mantalang kayo, hindi kami kayo pinabayaan nung binibenta yung tinitirikan ng bulok na bahay nyo nung walang-wala kayo. Ha? Ganun ang pakinabang nyo sa amin. Oo. Kalahin mo. Eto, pakinggan mo mag-racing sa'yo. Huwag ninyong ipagpalit ang kapatid sa kayamanan. Puta, maganda rin to ah. Kayong magkakapatid, huwag kayong magkanya-kanya. Ibaba ninyo ang inyong pride at matutong tumulong sa kapatid na nagigipit. Iisa ang pinagmulan ninyo, huwag ninyong Ganun kami. Oo. Tumutulong kami sa inyo. Lalo na nung gipit na gipit kayo. Dadating ako. Oh, yung elf. Mama. Hiniram ni Manang Grace. Oh, gabi-gabi halos yun. Pinangahakot mo ng mais ninyo. Wala nga kayo. Yung pala pati panlikid daw. Umihiram ka pa sa kanya kung kulang yung panlikid mo sa hinakot mong mais. Tangin na mo ka. Tuloy. Tapos ngayong tiniis mo siya. Buti sana paulit-ulit ako kung naging madamot siya sa inyo eh. At saka hindi yun eh. Karapatan niya yan. Bilang anak, simple lang yan eh. Kaya nga property dispute. Ang pinag-uusapan dyan, meron bang property? Meron. Meron bang nagsuswapang na kapatid? Meron. Ganun lang yan. Meron bang naargabyadong kapatid? Meron. Kalahin mo na dismiss. Hindi ko alam, no? Wala tayong magagawa. Yun ang naging isip, eh. No? Ng kagalang-galang na huwes. Inapila na lang namin. Siguro, bibilang naman na ilang taon yan. Baka makamatayan na namin to. Putang ina mo, Grace Chingsay. Pero yung mga anak ko, sabi ko, huwag kayong papayag ng ganyan. Tuloy nyo kung wala na kami sa mundo. Oo. Ang tanda na natin, Grace Chingsay, gumawa ka na ng tama. Kapatid mo, winalangya mo, gago. ang kapatid sa kayamanan. Ang pera na uubos pero ang pamilya habang buhay. Huwag ninyong hayaang paluhain ng palihim ang kapatid ninyo. Gaya ng pagmamahal ng magulang sa inyo noon, ganun din dapat ang pagmamahalan ninyo ngayon. Sana tumimo sa utak mo itong mga friend ko sa Itiyagi. Hindi naman kayo mga basta-basta dito. Baka kumari nyo yan. Kasi hindi na basta-basta tao yan. Kayaman yan. Puta si Grace Chingsay, kayaman-yaman. Pero hindi sa'yo lahat yan eh. Meron kang mga kapatid na dapat... Ay nako, kagalang-galang na judge. Hindi naman gago itong kapatid ng asawa ko para maghabol nang wala siyang hahabulin kung siya'y nabigyan. Kaya yung mga ibang kapatid ng asawa ko na hindi gumiimik yan, kasi nga nabibigyan yan. Oo, pag hindi kami lumapit sa inyo ha, Grace Chingsay. Oo. Tuloy. Alalahanin pamilya muna bago ang lahat. Kayong magkakapatid, huwag kayong magkanya-kanya. Ibaba ninyo ang inyong pride at matutong tumulong sa kapatid na nagigipit. Iisa ang pinagmulan ninyo. Matutong tumulong sa kapatid na nagigipit. Hindi naman kami humingi sa inyo nung nagigipit. Putang ina mo ka. Kayo ang humingi ng tulong sa amin nung kayo'y nagigipit. Eto, ginigipit nyo kami. Dahil ayaw nyong ibigay yung para sa kanya. Nagigipit na kami. Sinasabi ko sa iyo, kung mayaman lang ako, Grace Chingsay, mababayaan na kitang masunog sa impyerno, hype ka eh. Oo. Kaso hindi nga eh. Ha? Kalahin mo kami ang naisip mong walang yain, putang ina mo ka. Si Pitong sana ha, dahil maraming pera si Pitong, hindi naman humingi siya tulong, gunggong. Pupapil-papil ka sa buhay ni Pitong. O ano nangyari? Ha? Pinasalamatan ka ba ni Pitong? Gago ka pala eh. Galit pa sa'yo si Pitong. Nakialam-kialam ka eh.
Oh. Kala mo nakatulong ka. Oo, nakatulong ka. Sa kapatid mo dahil hindi inaapi. Siyempre, nakapagtaas ng ulo si Becky. Hindi ako humingi, hindi ako nag-ano sa inyo, hindi ako sumandal sa inyo, maski mayaman, mga ganun yung tirada niyan eh. Oo. Balitado naman na hindi na nag-uusap yung mag-asawa na yan. Oo. Dahil nga, pride. Tangina. O, di ba? Huwag ninyong ipagpalit ang kapatid sa kayamanan. Ang pera na Huwag mong ipagpalit ang kapatid mo sa kayamanan. Ang pera na uubos. At hindi mo yan madadala kung saan ka mang lupalo pupunta. At paulit-ulit ako, hindi pa huli ang lahat sa'yo, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Holy Week na, mahal na araw, huwag ka nang dumagdag pa sa tutubusin ng Panginoong Jesus. Ha? Nakasalanan ng tao sa mundo. pero ang pamilya habang buhay, huwag ninyong hayaang paluhain ang palihim ang kapatid ninyo. Gaya ng pagmamahal ng magulang sa inyo noon, ganun din Ang taki mong ginawa mo sa kapatid mo, gago. Minsan umiiyak siya sa gabi na, hindi siya nakakatulog. Naiisip ka niya kung bakit naging napaka-demonyo mong hayop ka eh. Di ka naman niya inano. Minsan pang dumalaw dyan sa bahay ninyo, sininghal mo pa, putang ina mo. Ba't nandito yan? Dinimata. Ulul! Putang ina mo ka, gracing say ka. Gago ka talaga sa totoo lang. Pati mga anak ko, kinakausap nyo. Sabihin mo sa nanay mo, huwag na magtuloy magdemanda, matatalo kayo. Tama! Parang alam na alam mo ah. Malakas ka sa korte ah. Siguro malakas ka sa korte, gago. No? Takin mo lahat ng anak ko, kinakausap nyo. Puta. Pa, huwag na raw kayo. Ma, huwag ka na raw tumuloy. Matatalo ka lang daw. Ganito. Oh. Alam nyo na mangyayari, no? Pero, hindi ganon. Maski na umabot, magkanda pulo-pulubi na kami, putang ina mo ka. Ipagpapile kami ng, hanggang umabot tayo ng Korte Suprema. Oo. Bahala na ang Panginoon Diyos. Yun lang yun, gracing side. Kung ikaw ang Panginoon mo si Satanas, ako, Diyos pa rin. Kaya nga ako napunta rito sa vlogging eh. Kasi nga, si Lord, dito ako nilagay. Dahil para ikaw, gunggong ka, matauhan ka. Dahil hindi ka haharap sa akin eh. Hindi mo, di ba? Hindi ka haharap. Minsan lang tayo nagharap. Anyway, nakakapagkwento tayo matagal eh. Marami tayong kwento, masaya tayo eh. Ba't napasok ng demonyo? Utak mo gago. Oh. Kita mo yung lupa dito? Hindi ba? Yung nabilintan yun, di ba? May kapatid pa sa labas ha. Pero hindi mo binili. Bakit? Kasi nga may habol. Yung kapatid sa labas, yung nakatirik na bahay may habol kaya hindi mo binili. Ang nakabili, yung kumpare ko si Tanyon. Sayang. Dahil ikaw gusto mo sigurista ka. Sana binili. Ikaw ito eh. Kapatid mo winawalang niya mo. Buo, kapatid mo buo. Gunggong. Yun eh. Hindi pa kapatid na tunay yun ha. Pero may habol. Ba? Ay, gracing say. dapat ang pagmamahalan ninyo ngayon. Alalahanin pamilya muna bago ang lahat. Kayong magkakapatid, huwag kayong magkanya-kanya. Pamilya muna bago ang lahat. Tanga. Yung binubuhay mo dyan eh, ibang klase ng mga pamilya. Yung anak ni Boy Chingsay, halos lahat ng asa-asawa, pinag-uuwi dyan, tanga. Yung isa, ayaw mo pa nga, di ba? Sinunod ka ba? Ay, Grace Chingsay. Mahal na araw na, Holy Week na, magbago ka na, umiinit ulo ko sa'yo. Totoo lang. Nitignan kita. Napasok ka, ito ulit ko ha, napasok ka na masamang espiritu. Lumapit ka sa pare. Kung hindi ka kaya ng bendisyon, maligo ka ng holy water. Yun. Uminom ka holy water para yung spiritong lumulukob sa katawan mo ng demonyo,
lumabas. Oo. O kaya doon ka na matulog sa kumbento, kay Father Simangan. Oo, para hindi ka napapasok ng demonyo. Oo. Aanin mo ba yung pera kadami-dami tanga bibigay mo kay Krisnel? Ha? Pakagago mo. Ano pinakain sa'yo ni Krisnel? Putang ina ka. Gagago talaga to. Ay nako, babae ka. O sige. Ha? Good night, Grace Chingsay. Sana makarating to, mga friend ko taga ni Tiago. Parating nyo yan. Oo. Tulong nyo na sa akin. At dyan kay Grace Chingsay, no? Kay Grace Chingsay. Para yung, hindi siya, kawawa yung kaluluwa mo. Naniniwala ka pa ba sa kaluluwa? Tanga. Tatanga-tanga ka talaga. May kaluluwa. Kaya nga may langit eh. Oo. Kaya paulit-ulit ako. Pag nakita kong maayos yung mga anak ko, Grace Chingsay, pwede na akong mamatay. Gusto kong makita ko meron ng langit eh. Oo. Sawa na rin ako sa lupa. At least nakapag-enjoy ako dito. Nakapagsaya ako dito sa lupa, sa buhay na bilang tao. Gusto ko malaman kung may langit. Sigurado naman ako sa langit. Di naman ako kasing tanga niyang kapatid mo si Boy Chingsay. Kung kailan tumandang paurong yung gago, sigurado sa impyerno. Ang problema sa gago, hindi pa na siyan, siguro binulungan ka pa eh. Swapangin mo lahat. Bigay mo kay Krisnel. Tanginan to. Ay, Grace Chingsay. Kaputi, alam itong Grace Chingsay nito, maputi ito, babae ito. Tanga mo, masusunog ka sa impyerno, gago. Kawawa abutin mo ron, gago ka. Ayaw mo ba sa langit, Grace Chingsay? Ayaw bang makakapiling ang puon? Ang Diyos. Gusto mo kapiling si Satanas. Ang tanga nito. Kakapakapain mo yung puwit mo, baka may buntot na tumutubo na dyan. Okay, to. Kakapakapain mo to, baka may sungay na lumalabas. Ha? Ang bait ko sa'yo. Gago to. Maski itong bitchin ito, mabait ako dito eh. Pero hindi kita masisi. Hindi ka pinabayaang maapi. Ni Grace Chingsay. Puta ito ka to. Ay nako. At least, naihinga ko na naman tong Paulit-ulit ako ha. Baka dadalaw yung kapatid mo sa kanyang ina. Ha? Sabi ko kasi, dalaw-dalawin mo naman yung nanay mo. Kasi, matanda na yun, di mo alam. Baka nililihim na naman yung mga kapatid mong mga kampo ng demonyo na may sakit yung nanay mo. Di ba? Habang buhay, wag mo na sumbatan yung ina mo kako na Mamang, ba't mo ko pinabayaan na winawalang yan ni Grace Chingsay? Wag na. Basta dalawin mo lang, kumustahin mo. Kumusta ka na, mamang? Ganun. Gusap kayo, ganun. Pakasinghalin mo na naman, ha? Oo. Napakabait kasi itong asawa ko, mga friends. Sa totoo lang, puta. Sobrang bait. Oo. Ay, nako. Ganun din naman ako. Sobrang bait ko sa inyo. Ha? Oo. Sino bang bayaw-bayaw mo nakatulong sa buhay mo? Gago. Nilalahat ko na yung mga yan. Asa-asawa ng kapatid mo. May nakatulong ba sa buhay nyo? Nung walang-wala kayo? Ako. Nanto. Kung matino talaga yung Boy Chingsay, bakit palalapit sa yung tatay mo sa bahay namin? Diba? Ba't sa amin pa manghihiram? Okay. Magkaibigan tayo, Grace Chingsay, ha? Kita mo naman, pinaglalaban pa kita. Sa mga chismis na talagang ako nakikipagbabag, ha? Kinausap kita. Totoo ba yon? Sabi mo, hindi. Di, mag-file ka ng kaso, kako sa kayo. Titistigo ko. Kalaban natin, yung best friend ko ba? Mayaman pa. Pero ayaw mo di naniwala na ako sinasabi mo. Ha? Ako yun. Yung chismis sa'yo, ako bumabangga. Dahil, kako matinuyang ng hipag ko niya, mabait yan. Alam mo ba yun? Gago tong animal na to.
Sige na, sige na. Nahaba na tong sana yung mga naririnig mo, matumi mo sa tuktok mo sa puso. Mga kaibigan ko taga-Itiague, paulit-ulit, no? I-share niyo itong vlog na to para makarating sa kanya, no? No? Para matulungan natin siya na hindi siya pumunta sa impyerno. Good night. God bless, mga friend.